tinigang module na ito ay inihanda ayon sa ikadadali at pangangailangan ng bawat mag-aaral na ikapitong baitang sa pang-apat na quarter ng asignaturang Filipino na tumatalakay sa koridong Ibong Adarna. Ang module na ito ay inihanda para pakinggan at hindi para basahin. Makinig ng mabuti nang sa gayon ay maunawaan ang bawat salitang pinapakinggan. Paunang wika. Ang Ibong Adarna ay isang korido na may tigwawaluhing pantig sa bawat taludtod. Ito ay karaniwang nagsasalaysay ng kagitingan, pagkamaginoo at pakikipagsapalaran ng mga prinsipe at prinsesa ng mga kaharian at ng mga kabalyerong mandirigma sa layuning may palaganap ang Kristyanismo. Ang korido ay dinala sa Pilipinas ng mga Kastila buhat sa Europa. Ayon sa isang kritiko, ang kasaysayan ng Ibong Adarna ay maaaring hango sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa tulad ng Germany, Denmark, Romania, Australia, Finland at Indonesia sapagkat ang Ibong Adarna ay mayroong motif at cycle na matatagpuan sa mga kwentong bayan ng mga bansang nabanggit. Module na ito ay makatutulong sa iyo nang mas lalong maunawaan ang balangkas ng akdang Ibong Adarna. Malinang at maisabuhay ang mga gintong aral na masasalamin sa akda. Ilan sa mga ito ay ang pagkaroroon ng matibay na pananampalataya sa poong may kapal, mataas na pagpapahalaga sa pamilya, paggalang ng mga anak sa magulang at nakakatanda, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtanaw ng utang na loob, mataas na pagpapahalaga sa puri at dangal ng kababaihan at marami pang iba. Naway maging instrumento ang tinigang module na ito sa paghubog ng bagong henerasyon ng kabataang Pilipinong makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa. Sa Module 1 natin ay matutunghayan ang unang bahagi ng Ibong Adarna. Ito ay ang una at ikasampung kabanata nito. Inaasahan nating ang mga aralin sa module na ito ay tutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aral na maintindihan ang mga mensahe ng akdang ito. Inaasahang pagkatapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay nakapagpapamalas ng angking galing sa pakikinig ng anumang akda at maging ang mga pangunahing konteksto ng pinapakinggan. Sa Module 1 natin ay matutunghayan ang unang bahagi ng Ibong Adarna. Ito ay ang una at ikasampung kabanata nito. Inaasahan nating ang mga aralin sa module na ito ay tutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aral na maintindihan ang mga mensahe ng akdang ito. Inaasahang pagkatapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay nakapagpapamalas ng angking galing sa pakikinig ng anumang akda at maging ang mga pangunahing konteksto ng pinapakinggan. Ang Module 1 ay may layuning maisagawa ang mga kasanayang naaayon sa code o mga alituntunin sa gabay na kurikulum ng K-12. Ang mga layuning ito ay: una, na ibibigay ang kahulugan at mga katangian ng korido. Pangalawa, natutukoy ang mahalagang detalye at mensahe ng napakinggang bahagi ng akda. Pangatlo, nasusuri ang mga pangyayari sa akda na nagpapakita ng mga suliraning panlipunan na dapat mabigyang solusyon. Pang-apat, malilinang at maisasabuhay ang mga gintong aral na masasalamin sa akda. Ang paksa ng Module 1 na ito ay ang panitikan ay ang Ibong Adarna, ang katangian ng korido, pagtukoy sa detalye at mensahe ng akda, pagsusuri sa mga pangyayari na nagpapakita ng mga suliraning panlipunan. Ang sanggunian ay ang Lingas Talisik, isang serye ng suplementaryong teksto sa pag-aaral ng Filipino ni Rev. Mark L. de Mesa. Pinagyamang Pluma 7, K-12 ni Eileen Baisa Julian, at ang mga larawan na ginamit ay kinuha sa Puok Sapot. Punan ang tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang diwan ng pangungusap sa ibibigay na gawain ng guro. Punan ang tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang diwan ng pangungusap sa ibibigay na gawain ng guro.
Pagkatapos na sagutin ang paunang pagtataya ay dadako tayo sa pagkilala sa koridong Ibong Adarna at ang mga tauhan at ang kanilang mahahalagang gampanin sa akda. Kaya naman, sa sumusunod na gawain, tutuklasin natin kung may alam ka na sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Mula sa ibibigay ng guro, rito sa gawain 1 ay ibigay ang kahulugan at mga katangian ng korido. Kilalanin ang mga ito mula sa mga pagpipiliang nasa kahon. Lagyan ng check ang lahat ng kahong tumutukoy sa kahulugan at katangian ng korido. X naman ang sa hindi. Mula sa mga pahayag na nilagyan mo ng check, bumuo ka ng iyong pagpapakahulugan para sa salitang korido. Isulat ito sa sagutang papel na ibibigay ng iyong guro. Mula sa mga pahayag na nilagyan mo ng check, bumuo ka ng iyong pagpapakahulugan para sa salitang korido. Isulat ito sa sagutang papel na ibibigay ng iyong guro. Naniniwala ka ba sa mga kababalaghan? Anong mga kababalaghan ang nasaksihan mo, narinig at napanood mo? Paano nakaaapekto ang paniniwala mo upang mapatunayang totoo ang mga pangyayaring hindi inaakalang nangyayari? Dito sa koridong Ibong Adarna, ating masasaksihan ang mga iba't ibang kababalaghan na nangyayari sa bawat tauhan, tagpuan at pangyayari. Ating subaybayan ang mga tagpo sa bawat kabanata. Ibong Adarna. Bago tayo maglakbay sa bawat kabanata ng Ibong Adarna, atin munang kilalanin ang mga mahahalagang tauhan sa akdang ito. Ang makapangyarihang ibong nakatira sa puno ng Piedras Platas na makikita sa bundok Tabor. Tanging ang magandang tinig ng ibong ito ang makapagpapagaling sa mahiwagang sakit ni Haring Fernando ng Kahariang Berbanya. Haring Fernando. Ang butihing hari ng Kahariang Berbanya na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Reyna Valeriana. Ang kabiyak ni Haring Fernando at ina nina Don Juan, Don Pedro at Don Diego. Don Pedro. Ang panganay na anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Siya ang unang umalis at nakipagsapalarang hanapin ang mahiwagang ibon sa bundok Tabor. Don Diego. Ang ikalawang anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Nang hindi makabalik si Don Pedro ay siya naman ang sumunod na tumungo sa kabundukan upang hanapin ang ibong makapagpapagaling sa kanilang amang may malubhang karamdaman. Don Juan. Ang bunsong anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Makisig, matapang at may mabuting kalooban. Siya ang tanging nakahuli sa Ibong Adarna sa bundok Tabor at nakapagligtas sa kanyang dalawang kapatid. Doña Juana. Ang unang babaeng nagpatibok sa puso ni Don Juan. Isang higante ang nagbabantay sa prinsesa na kinailangang talunin ni Don Juan upang makalaya ang dalaga. Doña Leonora. Ang nakababatang kapatid ni Doña Juana, nabihag naman ng isang serpiente. Nang makilala siya ni Juan, ay nahulog din ang loob ng binata sa kagandahang taglay ng dalaga. Doña Maria Blanca. Ang prinsesa ng Reino de los Cristales. Maraming taglay na kapangyarihan ang dalagang ito. Dahil sa laki ng pag-ibig niya kay Don Juan, ay tinulungan niya ang binata upang malagpasan ang maraming pagsubok na inihain ng ama niyang si Haring Salermo. Sa huli ay sila rin ni Juan ang nagkatuluyan. Haring Salermo.
ama ni Doña Maria Blanca na naghain ng napakaraming pagsubok na kinailangang malagpasan ni Don Juan upang mahingi ang kamay ng dalaga. Pag-usapan natin. Batay sa mga nabasa mong katangian ng mga tauhan, kanino sa kanila mo maaaring ihambing ang iyong sarili? Sa paanong paraan? Kung susuriin ang mga paunang katangiang taglay ng sinuman sa mga tauhan, may nakikita ka bang pagkakahawig sa katangian ng taong kilala mo sa kasalukuyang panahon? Sa paanong paraan sila nagkakahawig? Sa mga tauang ipinakilala sa iyo sa bahaging ito, ang sa palagay mo ay agad na nagmarka sa iyo ang katangian. At alin sa mga katangiang taglay ng tauhang ito ang nakaakit sa iyong pansin? Sinimulan ng manunulat ang kanyang korido sa pagpuri kay Birheng Maria. Ayon sa manunulat, si Birheng Maria ang nagbibigay liwanag ng isip para hindi siya magkamali. Inaamin ng manunulat na siya ay isang hamak lamang, mahina ang katawan at kaisipan. Siya raw ay tila naglalayag ng mag-isa at nang napalayo na, hindi na niya kayang mamangka. Humihingi rin siya ng gabay sa pagpaplano ng kanyang buhay. Hinihiling din niya na pakinggan ng Birhen ang kanyang kinathang korido. Unang kabanata. Kaharian ng Berbanya. Ikalawang kabanata. Si Don Fernando ay hari ng Berbanya. Siya ay mabuti at ginagalang mapamayaman man o mahirap. Hinahangaan din siya ng mga hari ng ibang reino dahil sa kanyang pamumuno. Si Doña Valeriana, ang kanyang asawang napakaganda at may kabaitang dapat tularan. May 3 silang anak, sina Don Juan, Pedro at Diego. Si Don Pedro ang panganay, kainaman ang postura. Si Don Diego na mahinhin at malumanay ang sumunod kay Pedro. Bunso si Don Juan na mapagmahal at puno ng kabaitan. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Malaki ang pagmamahal ng kanilang magulang sa kanila. Dumating ang araw na pinapili ni Don Fernando ang mga anak kung gusto nilang maging pari o hari. Ayon sa 3, nais nilang maging hari upang makapaglingkod sa Berbanya. Dahil dito, pinag-aral sila at si nanay humawak ng sandata. Umunlad ang buong Berbanya sa pamumuno ni Haring Fernando. Ngunit isang gabi, habang natutulog ang hari, napanaginipan niya na ang kanyang anak na si Don Juan ay pinagtaksilan at pinatay ng 2 masasamang tao. Pagkatapos itong patayin, inuhulog ito sa isang balon. Nagising ang hari at matindi ang pagkalungkot mula noong gabing iyon. Kung nag-iisa, lumuluha at bumubuntong hininga siya. Dahil dito ay lumabha ang kanyang karamdaman. Naghina siya at tila malapit na ang kanyang kamatayan. Nagpatawag ng isang mediko, ngunit hindi pa rin matuntun ang sanhi ng karamdaman ng hari. Nalungkot at natakot ang lahat sa palasyo, lalo na ang kanyang asawa at mga anak. Isang araw, may isang manggagamot na dumating upang tuklasin ang kanyang karamdaman. Ayon sa manggagamot, nagmula ang sakit ng hari sa isang masamang panaginip. Upang magamot ito, kailangang mapakinggan ng hari ang pag-awit ng ibong Adarna. Matatagpuan daw ang ibong Adarna sa bundok Tabor. Nakatira ito sa puno ng Piedras Platas. Kung araw, ang ibong ito ay nasa mga burol at naghahanap ng pagkain. Sa gabi naman, natutulog ito sa kanyang puno. Agad inutusan ni Don Fernando ang kanyang panganay na anak na pumunta sa bundok Tabor at kunin ang ibong Adarna.
Pag-usapan natin. Bakit mahalaga sa isang bayan o sa pamilya man ang pagkakaroon ng isang pinuno o amang matuwid at makatarungan? Bakit kaya may mga anak pa ring napapasama o naliligaw ng landas sa kabila ng pagsisikap ng mga magulang na sila ay mapalaki ng mahusay? Bilang isang anak, paano mo ito maiiwasan? Anong uri ng hari si Haring Fernando? Paano mo naman siya mailalarawan bilang isang ama? Agad sinunod ni Don Pedro ang utos ng ama. Sumakay siya sa isang kabayo at naglakbay ng 3 buwan. Sa kanyang paglalakbay, napunta siya sa isang mataas na bundok. Inakyat niya ito at narating ang itaas, ngunit namatay ang kanyang kabayo. Naglakad siya upang makaabot sa bundok Tabor. Sa bundok Tabor ay nakita niya ang punong kumikislap na tila diamante. Mayabong at bukod tangi ang mga dahon ng puno. Sa ilalim ng punong iyon siya na mahinga. Naisipan niyang baka ito na ang Piedras Platas na tirahan ng Adarna. Takip-silim na at maraming ibong nagliliparan. Tinitignan ni Don Pedro kung alin at nasaan ang ibong Adarna. Laking pagtataka niya dahil walang ibong lumapit o dumapo sa punong pinagpapahingaan niya. Hindi pinapansin ng mga ibon ang punong iyon. Halos buong gabing namalagi si Pedro sa punong iyon. Bahagyang galaw lamang ng mga sanga ay tinitignan niya kaagad. Ngunit wala siyang nakitang ibon. Natulog siya at nagpasyang sa umaga na lamang hahanapin ang ibon. Habang natutulog si Don Pedro, dumating ang ibong Adarna. Dumapo ang ibon sa sanga ng Piedras Platas. Pinaganda nito at inayos ang mga balahibo. Nagsimulang umawit ang ibong Adarna. Ang buong kabundukan ay tumahimik para makinig sa pag-awit ng ibon. Kumikislap na tila mga parol ang mga dahon ng puno habang kumakanta ang Adarna. 7 awit ang narinig mula sa ibong Adarna na nagpapalit ng anyo ng balahibo sa bawat kanta. Pagkatapos umawit, ugali ng ibon ang magbawas at matulog. Ngunit, nang magbawas ang ibon, napatakan si Don Pedro at siya ay naging bato. 3 kabanata. Hamon kay Don Pedro. Bakit kaya nabigo si Don Pedro sa kanyang misyon? Pag-usapan natin. Ano ang pinatunayan ni Don Pedro nang agad siyang tumalima sa utos sa kanyang hanapin at iuwi sa palasyo ang ibong makapagpapagaling sa sakit ng ama? Nararapat bang kaawaan si Don Pedro sa kanyang kinahantungan at sa kabiguan niyang mahuli ang ibong Adarna? Patunayan ang iyong sagot. 4 na kabanata. Ako naman. Nang hindi nakabalik si Don Pedro, inutusan ng haring ama si Don Diego na hanapin ang kanyang nawawalang kapatid at ang ibong Adarna. Naglakbay si Don Diego ng 5 buwan at dumaan sa mga parang, gubat, bundok at ilog nang walang takot. Narating niya ang bundok Tabor at takip-silim na nang matagpuan niya ang Piedras Platas. Nagtaka si Don Diego dahil maraming nagliliparang ibon ngunit wala ni isa mang dumapo sa puno. Dahil sa pagod, namahinga siya sa ilalim ng puno sa tabi ng batong may kakaibang hugis. Hinintay niya ang ibong Adarna. Dumating din ang ibong Adarna. Nagpapalit ito ng balahibo sa tuwing may bagong aawitin. Naaliw si Don Diego sa pakikinig hanggang sa makatulog. Gaya ng dati,
Umawit ang ibon ng 7 beses at 7 ulit ding nagpalit ng anyo. Pagkatapos umawit, dumumi at natulog ang ibon. Tulad ng kanyang kapatid, napatakan ng dumi si Don Diego at naging bato. Pag-usapan natin. Bakit si Don Diego naman ang ipinadala upang maghanap sa ibong Adarna? Bakit kaya sumunod pa rin si Don Diego sa utos na ito gayong alam niyang maaaring matulad din ang kanyang kapalaran sa panganay na kapatid? Ano ang pinatunayan nito sa kanya bilang isang anak? Bakit hindi rin nagtagumpay si Don Diego sa paghuli sa Adarna at sa paghahanap sa kapatid na si Don Pedro? Kung ikaw si Don Diego, ano ang gagawin mo upang matiyak na hindi matutulad ang kapalaran mo sa kapuspalad mong kapatid? Ikalimang kabanata. Hangad makatulong. Hindi dumating si Don Diego at dahil dito, lalong lumubha ang karamdaman ni Don Fernando. Gusto niyang ipahanap si Diego sa kanyang minamahal at bunsong anak, ngunit natatakot siya na baka hindi rin ito makabalik. Ayaw ng hari na mawala si Don Juan sa kanyang piling. Habang pinag-iisipan ng kanyang ama ang tungkol dito, nagdurusa si Don Juan sa pagkawala ng kanyang 2 kapatid at sa paglubha ng sakit ng kanyang ama. Kaya lumapit siya sa kanyang ama at hiniling na siya naman ang hanap sa ibong Adarna at sa kanyang mga kapatid. Magtatatlong taon na at hindi pa rin bumabalik ang kanyang mga kapatid at lumulubha ang sakit ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng hari sa anak na kung mawawala pa si Don Juan sa palasyo ay baka tuluyan na siyang mamatay. Sinabi ni Don Juan na naaawa siya tuwing nakikita niya ang kanyang ama na nasa malubhang kalagayan. Tinakot pa niya ang ama na aalis siya ng walang paalam kung hindi siya papayagang umalis. Nabigla at natakot ang hari. Binigyan ng bendisyon ng ama si Don Juan. Lubhang nalungkot ang hari at ang reyna sa pag-alis ni Don Juan. Naglakbay si Don Juan ng walang dalang kabayo at nagbaon lamang siya ng 5 pirasong tinapay. Habang naglalakbay ay nananalangin siya kay Birheng Maria na patnubayan siya at bigyan ng lakas na matiis ang mga paghihirap alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang mga magulang at sa 2 kapatid. Nagdasal siyang sana'y maligtas siya sa lahat ng panganib. Napag-isipan ni Don Juan na kakain siya ng 1 pirasong tinapay bawat buwan upang mapawi ang kanyang gutom. Hanggang isang araw ay narating niya ang isang malaking bundok. Nanalangin siya sa Diyos at Birheng Maria na tulungan siya. Narinig ng langit ang kanyang mga dasal at naakyat din niya ang bundok. Sa itaas ng bundok ay nakakita siya ng matandang kitongin. Pag-usapan natin. Bakit hindi agad pumayag si Haring Fernando sa kagustuhan ng bunsong anak na si Don Juan na siya naman ang maglakbay para mahanap ang ibong Adarna? Paano na iba ang paglalakbay ni Don Juan sa naunang paglalakbay ng kanyang 2 kapatid? Paano ipinakita ni Don Juan ang kabutihan ng kanyang puso? Sa iyong palagay, paano kaya makatutulong sa kanya ang kabutihang loob na taglay niya? Ika-6 na kabanata. Gantimpala ng kabutihang loob. Binigyan ni Don Juan ng tinapay ang matandang kitonging humihingi ng pagkain sa kanya. Nagpasalamat ang matanda at tinanong kay Don Juan kung ano ang pakay niya.
Sinabi ni Juan na kukunin niya ang ibong Adarna para gumaling ang kanyang amang may sakit. Hinahanap din niya ang dalawa niyang kapatid. Pinayuhan ng matanda si Don Juan kung ano ang dapat gawin upang makuha ang Adarna. Mabilis ang paglakad ni Don Juan pagkatapos ng pakikipag-usap sa matanda. Nakita niya ang Piedras Platas at nabighani siya sa kagandahan ng puno, sa gintong sanga nito at malalabay na dahon. Ngunit sa tulong ng kanyang inang mahal, nalinaw ang pag-iisip ni Don Juan, kaya nagpatuloy ito sa paghahanap ng bahay na dapat niyang puntahan. Natagpuan niya ang isang dampa na may nakatirang ermitanyo, na agad namang nagpatuloy at nagpakain sa kanya. Sinabi ni Juan sa ermitanyo na hinahanap niya ang ibong Adarna at ang dalawa niyang kapatid. Sinabi ng ermitanyo na napakalakas ng ibong Adarna at wala pang taong nakakatalo rito. Ngunit sinabi ni Don Juan na handa siya alang-alang sa kanyang ama. Pinayuhan si Don Juan ng ermitanyo na sa puno ng Piedras Platas makikita ang Adarna. Hating gabi ito dadapo sa puno at aawit ito ng 7 beses at 7 ulit ding magpapalit ng kulay ng balahibo. Nakakatulog ang sinumang makarinig sa awit ng Adarna ayon sa ermitanyo. Pinayuhan niya si Don Juan na hiwain ang kanyang palad at patakan ng isang dayap sa tuwing aawit ang Adarna. Dumurumi ang Adarna pagkatapos ng awit nito bago matulog. Dapat iwasan ni Don Juan ang dumi para hindi siya maging bato. Kapag tulog na ang ibon, maaari na itong kunin kasama ang gintong sintas. Humayon na si Don Juan upang abangan ang ibon. Panutod. Tukuyin ang mahahalagang detalye ng mga bahagi ng akdang narinig. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang tawag sa kaharian ni Haring Fernando at Doña Valeriana ay A. Albania, B. Berbanya, C. Crotona. Ang punong tirahan ng mahiwagang ibong Adarna ay A. Piedras Platas, B. Piedro de Oro, C. Piedras Blanca. Ang nangyayari sa taong napapatakan ng dumi ng mahiwagang ibon ay A. Namamatay, B. Nakatutulog, C. Nagiging bato. Ang sakit ng matandang nasalubong ni Don Juan sa kanyang paglalakbay ay A. Cancer, B. Ketong o leprosy, C. Hika. Ang bagay na hiningi ni Don Juan sa ama bago siya umalis sa kaharian ay A. Salapi o yaman, B. Bendisyon, C. Pagkain at tubig. Ang bagay na ibinigay ni Don Juan sa matandang nasalubong ay A. Tubig, B. Kanin, C. Tinapay. Ang bilang ng taon simula nang umalis at hindi na nakabalik ang mga kapatid ni Don Juan ay A. 1 taon, B. 2 taon, C. 3 taon. Ang mensaheng taglay ng pagsalungan ng magkakapatid sa panganib para sa ama ay A. Wagas ang kanilang pagmamahal sa magulang, B. Naghahangad sila ng korona at salaping mamanahin sa magulang, C. Ikahihiya ng pamilya kung hindi sila kikilos para sa ama. Ang mensaheng taglay ng pananalangin ni Don Juan bago siya nakipagsapalaran ay A. Mahina si Don Juan at takot sa susuongin niya, B. Malakas si Don Juan subalit nangihina rin ang loob niya, C. Nais ni Don Juan na magabayan siya sa misyon niya. Ang mensaheng taglay ng pagtulong ni Don Juan sa matanda ay A. Likas na maawain at mapagkawang gawa si Don Juan,
B. Alam ni Don Juan na may matutulong ang matanda kaya tinulungan niya. C. Hindi na kailangan ni Don Juan ang bagay na hiningi ng matanda kaya ibinigay na lang niya. Ikapitong kabanata, ang karapat-dapat. Nakita ni Don Juan na dumapo ang ibong Adarna sa sanga ng Piedras Platas. Naakit si Don Juan sa kumikislap na puno at magandang ibon. Sa pagkanta ng ibon, bahagyang inantok si Don Juan kaya hiniwan niya ang kanyang palad at pinatakan ito ng katas ng dayap. Sa tindi ng hapdi ng sugat, nagising si Don Juan. Umawit ang ibon ng 7 ulit at 7 ulit itong nagpalit ng anyo. Gaya ng dati, dumumi ito pagkatapos umawit. Nakita ni Don Juan ang pagpatak ng dumi at kagyat siyang umilag upang hindi maging bato. Nang makatulog ang ibon, ay agad niyang tinalian ang mga paa nito ng gintong sintas. Dali-dali niyang dinala sa ermitanyo ang ibon. Isinilid ng ermitanyo ang ibon sa hawla at inabot kay Don Juan kasama ang bilin na kumuha ng banga at sumalok ng tubig. Dala ang banga, nagbalik si Don Juan sa Piedras Platas at binuhusan ang 2 batong naroon. Unti-unti lumitaw ang kanyang mga kapatid. Masaya silang nagbalik sa ermitanyo at doon nagdiwang. Sa paghahangad na mapagaling ang may sakit na ama, humayon na ang magkakapatid at ibinigay ng ermitanyo ang hawla. Sa paglisan, hiningi ni Don Juan ang bendisyon ng ermitanyo. Ikawalong kabanata, bunga ng masamang gawa. Nagpatuloy ang 3 magkakapatid patungong Berbanya. Sa daan, nakaisip si Don Pedro ng isang masamang balak. Nagpahuli si Don Pedro at kinausap niya si Don Diego. Meron siyang masamang balak kay Don Juan. Natakot si Don Diego sa sinabi ni Don Pedro. Sinabi ni Don Diego na malalaman din ang katotohanan tungkol sa ibong Adarna. Naiinggit siya kay Juan dahil sa gantimpalang makukuha nito. Pinilit ni Don Pedro si Don Diego na sumama na sa kanyang masamang balak. Sinabi nito na bubugbugin nila si Don Juan hanggang sa ito'y manghina. Pagkatapos, kukunin nila ang ibon at dadalhin sa kanilang ama ng buong dangal. Pumayag si Don Diego. Binugbog nila si Don Juan. Hindi nanlaban si Juan. Sumisigaw lamang siya na tigilan na nila ang ginagawa nila. Nang makita nilang parang patay na si Juan, iniwan nila ito at kinuha ang ibong Adarna. Dumating ang magkapatid sa palasyo at agad silang pumunta sa kanilang ama upang ibigay ang ibong Adarna. Nang makita ng hari ang pagbabalik ng 2 anak at ang Adarna, gumaan ang loob niya na parang mawawala na ang kanyang sakit. Ngunit hindi niya nakita si Don Juan at tinanong kung nasaan ito. Ang sagot ng 2 ay hindi nila alam. Nabigo at nagimutok ang hari sa pagkawala ni Juan. Muling bumigat ang kanyang kalooban at lalong lumabha ang kanyang sakit. Naging malungkot ang ibong Adarna. Pumangit ang kanyang balahibo at hindi na siya kumanta. Nainip ang hari dahil hindi kumakanta ang ibon. Nagduda na siya kung iyon nga ang totoong ibong Adarna. Sinabi niya na kung hindi aawit ang ibon ay baka tuluyan na siyang mamamatay. Hindi umawit ang Adarna habang wala pa si Don Juan na siyang totoong may-ari sa kanya. Umasa ang hari na buhay pa si Juan at makababalik sa Berbanya. Ano ang naisipang gawin ni Don Pedro upang makaligtas sila sa kahihiyang dala ng pagbabalik sa Berbanya ng talunan, samantalang si Don Juan ay nagtagumpay? Bakit hindi agad pumayag si Don Diego sa mungkahi ng nakatatandang kapatid? Pag-usapan natin. Ano ang ibinunga ng pagkainggit ni na Don Diego at Don Pedro sa kanilang bunsong kapatid? Bakit hindi umawit ang ibong Adarna nang madala na ito sa kaharian?
Ikasyam na kabanata. Sagot sa taimtim na dasal. Habang lumulubha ang sakit ng hari ng Berbanya, gumagapang naman sa damuhan si Don Juan dahil sa bugbog na inabot niya sa dalawang nakatatandang kapatid. Sa kawalan ng pag-asa, nagdasal siya sa Diyos. Nagdasal din siya na sana ay gumaling din ang sakit ng amang hari, na sana ang ibong Adarnang pinaghirapan niyang kunin ang makapagpapagaling sa kanyang ama. Narinig ang kanyang mga dasal ng isang matanda mula sa bundok ang lumapit sa kanya. Pinahiran nito ng gamot ang mga sugat ni Juan. Parang isang panaginip ang nangyari kay Don Juan. Nang magising na numbalik ang kanyang dating lakas at sigla. Inakala niya na ang matandang iyon ay ang Diyos. Tinanong ni Don Juan kung ano ang maibabayad niya sa ginawa ng matanda. Sinabi ng matanda na hinihintay na si Don Juan ng kanyang ama sa Berbanya. Nagpaalam si Don Juan at naglakbay pa uwi ng Berbanya. Sino ang tinawagan ni Don Juan sa gitna ng kanyang paghihirap? Sino ang tumulong kay Juan? Batay sa mga ipinakitang ugali ni Don Juan, anong uri ng mga magulang sina Don Fernando at Doña Valeriana? Pag-usapan natin. Nang gumaling, bumalik si Don Juan sa Berbanya. Ikinatuwa ng kanyang ina ang kanyang pagbabalik, ngunit ikinasindak ng magkapatid na Pedro at Diego. Lumuhod at hinalikan ni Don Juan ang kanyang ama. Pagkakita sa kanya, ibinalik ng ibong Adarna ang magaganda nitong balahibo at inawit ang tungkol sa sinapit ni Don Juan. Nakatulog ang hari at napawi ang sakit. Natuklasan niya ang kataksilan ni na Pedro at Diego at binalak na sila'y parusahan. Sa halip na maparusahan, hiniling ni Don Juan sa ama na patawarin ang mga kapatid. Nanumbalik ang sigla ng hari, gayon din ang kaayusan ng Berbanya. Inatasan ng hari na magbantay ang tatlong magkakapatid sa ibon, tigta 3 oras bawat gabi. Ikasampung kabanata. Ang katotohanan ay lalabas. Kahit pa ang tagpuan ng koridong ibong Adarna ay isang malayong nakaraan, marami pa ring pangyayari ang nagtataglay ng mga suliraning panlipunang nagaganap pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ating suriin ang mga pangyayari na nakalagay sa mga bato. Isulat ang check kung ang mga suliraning ito ay narinig at X kung ito ay hindi. Ang pagiging bayolente, pananakit o paggamit ng dahas laban sa kapwa. Ang kawalan ng sariling paninindigan at pagiging sunod-sunuran sa masamang impluwensya ng iba. Ang paggawa ng masama para lang mapagtakpan ang isang kabiguan o kahihiyan. Ang malabis na pagpapahalaga sa kayamanan o salapi. Ang pagsasamantala ng isang pinuno o leader sa kanyang nasasakupan. Kadilim ng paligid ko ngayon, parang nanginginig ang panahon. Kung pagmamasdan ay nakalulungkot, buhos ng ulan parang di na maubos. Gayon pa man, di dapat mabahala. Kalungkutan mo
Bye-bye!